Sa video ito, pag-usapan natin kung paano mag-repack o magpalit ng fork oil sa ating mga front shock. Bakit nga ba o tuwing kailan nga ba natin dapat gawin ito at kung ano yung mga step-by-step process at mga kailangan sa pagsasagawa nito. So para po sa mga hindi nakakalam yung mga suspension sa ating mga motor katulad nitong front suspension natin or specifically tinatawag na telescopic fork sa ating mga Honda Click ay dinesign para maging komportable tayo sa kalsada. Kumbaga ito po kasi yung sumasalo or nag-a-absorb ng mga lubak or imperfection na nadadaanan natin sa kalsada. Kumbaga halimbawa kapag dumaan tayo sa humps or nadaan tayo sa malalim na lubak, ito po yung mag-a-adjust or gagalaw para po hindi maipasa. In short, para hindi tayo mabigla at hindi tayo ma-distract sa pagmamaneho natin. Kumbaga, the more na mas maganda yung suspension, the more na smooth lang yung pagdadrive natin sa kalsada. For idea, may tinatawag po tayo dito sa ating suspension na compression at rebound. Sa compression po, ito po yung part kung saan papasok yung inner tube natin dito sa outer tube. Kumbaga, magko-compress nga sila at magsasalubong. Sa rebound naman po, yun yung part kung saan babalik na siya sa dati niyang pwesto. So, the more na mas maganda yung pag-compress at pag-rebound niya, the more na mas maganda yung suspension. Pero depende pa rin yan sa sitwasyon. Yun namang full potential ng compression or yung pagpasok ng inner tube sa outer tube natin, yun yung tinatawag na travel. Yun yung kakayahan ng ating mga suspension para mag-travel or ma-resist yung lubak na nadaanan natin. The more na mas mahaba yung travel, the more na mas kaya niya i-resist yung mga mas lubak na kalsada or mas malalalim na lubak at mas maging maganda yung suspension natin. At kapag maliit naman yung travel ng ating mga suspension, madaan lang tayo sa konting lubak, mapupunta na siya sa pinakasagad na kaya ng suspension at yun na po yung tinatawag na lagutok or bottom out. So ibig sabihin may limit na po yung suspension sa kaya niyang i-resist or yung travel po niya. So kumbaga the more na mas maliit yung travel, the more na maliit lang yung limitation niya at laging lalagutok yung ating mga suspension. So yun na rin po yung tinatawag na matagtag. Pagka ganun po maliit yung travel, laging lumalagutok, tatransfer na po ng suspension yung imperfections ng daanan na na-receive ng front shock papunta sa nagmamaneho. At ang resulta nun, naalog po pati yung katawan po natin at medyo nasasaktan na po tayo kapag nagdadrive. So dito sa front suspension, kung may tagtag na po yan, maapektuhan yung paghawak natin ng manibela. Kung sa likod naman po, yung buong katawan natin, yung bandang puwetan, yung sasakit, kung pangit yung suspension natin doon. Ngayon ang tanong, paano po natin mapapaganda yung rebound, yung compression, at saka mapapataas or mapapalaki yung travel ng ating mga front shock. So bago yon, pag-usapan muna natin yung composition nitong front shock natin. Dito sa loob ng ating mga front shock, meron po yung spring na tinatawag, mahabang spring, which is makikita nyo mamaya. Bukod doon, meron din po yung tinatawag na fork oil. Yan po yung oil na nasa loob ng ating mga front shock. Katagalan ng panahon ng paggamit natin ng motor ay medyo naluluma, bumabaho at pumapangit po yung performance ng ating oil dito sa loob ng ating suspension. At kasabay ng pagpangit ng kondisyon ng fork oil natin sa loob ay ang pagpangit rin ng suspension natin dito sa ating front shock. So actually ang pinaka best suspension ng ating mga motor ay pagkagaling sa kasa. Dahil kung bago pa yung fork oil niyan, hindi pa po masyadong gamit yung ating mga motor, yun na po yung pinaka best performance nun. So maybe after ng mga ilang buwan or kahit isang taon, nararamdaman na natin na parang tumitigas or tumatagtag na yung ating mga front shock. So yun ay dahil kailangan na nating palitan yung fork oil na nandito sa loob. So para magkaroon po kayo ng idea yung ating mga Honda Click, ang odo po niyan, para may basis po tayo, ay nasa 18,000 kilometers odometer reading at halos isang taon na rin mahigit sa akin yung motor. So actually based sa experience ko dito kay Scarlett natin, hindi naman ganun talaga katagtag yung front shock ko eh. Actually pag nadadaan nga ako sa mga lubak, ganda pa rin naman yung suspension niya ngayon. Pero hindi rin naman ako yung first owner nito, kaya naman hindi ko naranasan yung pinaka best performance ng front shock natin. Kaya naman ngayon, after a year na ginagamit natin itong motor,
ay magpapalit tayo ng ating mga fork oil at titignan natin kung may difference at kung gaganda ba yung performance ng ating mga suspension. At dito pag-usapan na rin natin kung gaano karaming fork oil yung dapat nating ilagay. So dito naglagay po tayo ng go map bilang indicator at masukat po natin kung gaano kahaba yung travel niya ngayon. So currently kung susukatin po natin yung travel niya mula dito sa itinaas ng goma papunta dito, nasa 55 millimeters po siya. So mamaya ikumpara natin kung gaganda pa yan pag napalitan ng fork oil. So ngayon proceed na po tayo sa pagpapalit ng fork oil. So para mapalitan yung fork oil natin, syempre kailangan nating tanggalin itong fork natin, itong suspension na to. Para matanggal yan, tatanggalin po natin ito, tornilyo dyan, pati dito. Also, yung dito sa kapitan ng ating mga suspension dito sa taas. Dalawa po yan, kabilaan po, dalawa po dito. 14mm parehas yan. Also, itong caliper natin, tatanggalin din natin. So, T40 po yung nandito, yung sa akin, gold bolts na po, kaya napalitan ng size. Also, yung dito. So, unahin na po natin sa caliper, T40 kung stock yung tornilyo nyo. Also, tanggalin din po natin yung dito. So, tanggalin lang natin yung caliper, hawiin lang natin yan. Proceed tayo dito. So, 14mm dito sa kabila, tapos 19 dito sa nut nya. So, bago po natin tanggalin yung pinaka-ehe, tanggalin na rin po natin itong dalawa dito, kabilaan, 14mm. So, yung dito sa taas, medyo mahirap lang. Pero, pag may proper tools kayo, kaya nyo yan. So yun, tanggal na. So dito naman po tayo sa kabila. Unahin natin sa taas. Yep. Yun, nakuha na. By the way, dito sa kabila kung makikita nyo, makintab na part tapos medyo marumi. Ito yung pinaka travel distance ng shock natin sa buong time na nagmamaneho tayo sa kalsada or yung pinakasagad. Dito kasi goma lang yung ginamit natin, yung pagyugyug natin kanina or pagdiin natin kanina, yun lang yung nasukat niya. So dito 55. So dito sa kabila kung susukatin natin, umabot siya ng magse 70. Ayan, sabihin na natin 70. So 70 talaga yung pinaka travel distance niya. Pero dito sinukat lang natin kasi mamaya kapag napalitan na natin yung fork oil, ganun ulit yung gagawin natin. Hindi naman natin maisasagad talaga yan kasi sa kalsada talaga masusubukan yan eh. So dito 55, yun yung reference point natin. Pero kaya pa niyang tumaas in real time or sa kalsada talaga. Yan yung pinakasagad niya, mas mataas. After natin matanggal yung mga tornilyo dyan, pwede na po natin tanggalin yung ehe natin. So yan, natanggal na natin yung ehe dito sa kabila. Ngayon, para matanggal itong shock natin dito, kung makikita nyo, may gatla siya dyan. Parang may space dito sa gitna. Ayan, pasok natin yung flat screw. Pasok natin yung flat screw. Para lumuwag siya at bumaba ito. Medyo mahigpit kasi ito, mahirap tanggalin. So, kailangan po natin pukpukan ng flat screw dito. Ayan, pukpukan natin. Ayan, pag medyo maluwag na, ayan o, madali na natin siyang matatanggal. So tapos, tanggalin din natin syempre yung isa nating front shock pa. Also, tanggalin na rin natin tong ehe natin. Yun, natanggal na natin. Natanggalin lang natin tong gulong. By the way, itong part pala sa ilalim, lagyan nyo ng patong. So kahit ano lang para hindi siya sumayad sa lupa or semento at magasgas. Yun no, pusa na siyang bumaba. Yun yung sinasabi ko, medyo makalawang na rin siya. So linisin na rin natin. So bago tayo proceed, mag-repack, linisan lang muna natin. At ayan, nalinis na po natin siya. So punasan na lang natin para medyo tuyo. Sign po na hindi pa nare-repack or nabubuksan yung inyong mga front shock ay kapag may factory markings pa po siya. Ito sa part na to, kulay pink yung markings. Nakatapat pa po siya dun sa markings na to. By the way pala, kung may tagas dito banda sa inyong oil seal, yung inyong mga front shock, at kung may tagas din dito, ibig sabihin may problema sa inyong mga oil seal at kailangan ng palitan. Pero sa case natin, wala namang tumutulo, sign na may tumatagas yan. So goods pa naman, as it is na lang po natin yan.
So kagaya ng sabi ko ay papalitan natin yung fork oil niyan, 'di ba? So para mapalitan 'yan, kailangan natin buksan 'to. So may special tool tayo na tinatawag kung saan ito po yung pambubukas natin dito. Ito po kasing cup na 'to, kailangan po natin siyang idiin tapos may tatanggalin po tayong lock at matatanggal na po natin yung laman niya sa loob. So itong tool na to, ilalagay ko na lang po sa link yung description kung gusto niyo po nito. Pero pwede naman po na wala nito, medyo mahihirapan lang po kayo at kakailanganin ng 2 tao. So gamit po yung special tool na to, hindi na po tayo masyadong mahihirapan. So niluwagan ko lang to para hindi siya tumama, hindi siya tumama dun sa loob. Luwagan natin, pati ito, luwagan muna natin. So magagamit niyo to tuwing nagre-repack kayo, nagpapalit ng fork oil. Merong universal, meron din para sa specific na motor lang. So pinili ko yung para sa pang-click talaga. So yan, pag naiangat na natin, pasok lang po natin siya dito. Mas okay na yung mga tornilyo dito, umakma sila dito or tumapat sila dito para maipit niya at hindi po siya dudulas. So pag naikot na po natin ito, dito naman po tayo. So ito, didiinan po natin para mai-push po niya or maitulak itong part na to, itong pinaka-cap. Dito habang iniikot po natin is bumabaon po itong cap niya dito. At kapag medyo lumalim na katulad niyan, gamit tayo ng maliit na flat screw para tanggalin yung parang nakaipit sa loob. Parang alambre siya. Ayun siya, nakapaikot siya. Parang spring lang siya or parang o-ring lang siya. Ayun, no, naangat na natin, kita nyo. Sana nakita nyo. Ayun siya. Ito yon yung tatanggalin natin. Napakaliit lang yan pero may kakahiyan niyang ilak yung ating mga dito, takip. So yan, tabi lang natin to, wag natin iwawala. So pagkatapos natin matanggal ito, tatanggalin na ulit natin itong tool natin. Luwagan lang natin siya para umangat na at mailuwa niya po yung nandito sa loob. Yun, lumalabas na yung pinaka-cap niya. So tanggalin na natin tong nasa gilid din para maiangat na natin ang todo. Naamoy ko siya, guys. Totoong mabaho. Mabaho talaga yung lumang fork oil natin, ang baho. So yan, ito yung spring niya sa loob. Tanggalin natin na dahan-dahan. So yan, ganyang kahaba yan. Ayan, ang baho. Ayan yung natin. Tandaan nyo yung pwest. Nasa ilalim yung masikip, ang baho. Nasa itaas yung maluwag, ang baho talaga. Promise, mabaho siya. Lagay natin dito yung luma. Pakita ko sa inyo yung luma. You know, baho. Baho. So patiktikin lang natin hanggang sa masimot yung lumang fork oil. So yan po yung dahilan kung bakit nawawalan or medyo nalelesen yung performance ng suspension natin dahil wala na po sa tamang lapot yung ating mga fork oil. The more na mas dumudumi kasi siya or naluluma, the more na hindi na siya nagfa-function ng maayos. Yun lang din naman yung pinaka-purpose natin kung bakit magpapalit tayo ng fork oil natin. Para mapalitan na itong luma at saka sobrang dumi at mabaho. Ayan, itaob lang natin, guys, taob lang natin. So habang pinapatulo natin tong isa, gawin naman natin yun dito. Tanggalin din natin to, kumuha nung ginawa natin kanina. So bago natin siya lagyan ng ating bagong fork oil is linisan muna natin. So mamaya explain ko kung paano yung pagpili ng fork oil nyo. So sa paglinis, pwede tayong gumamit ng degreaser para mawala talaga yung lumang fork oil nila. Yung iba pinupunasan lang, yung iba hinuhugasan talaga, yung iba gasolina. Basta ang concept lang dito, malinis po natin. Lalo na itong spring naman, is pwede po natin malinis talaga. Depende na lang sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Sa case natin, Kobe Power Spray CBT Throttle Body Cleaner. So parang degreaser na rin, pampatanggal. Para matanggal yung mga luma. Ayun, no? Sprayin lang natin hanggang sa baba. So yan, yung tumutulo sa kanya, medyo maitim-itim na. Okay na yun. Kahit hindi ko na siya basain. Tanggal na yan, tanggal na niya.
Patuyuin na lang natin, tapos pupunasan mamaya. So ito namang isa. Tumutulo na lang yung mga dumi. Tapos dito, pag napatiktik nyo na, actually, yung ginagawa lang dito ng iba, talagang pinapatulo lang, hintayin hanggang maubos. So hindi na nila nililinis yung loob. Ngayon yung atin, kung makikita nyo naman, sobrang dumi nang nakuha. Ayoko naman na may matirang ganyan sa loob. At saka baka may mga dumikit, may mga nanigas na. Gagawin natin guys, eto, tips lang pero pwede nyong hindi gawin, pero pwede nyong gawin. Yung iniisip kasi ng iba, pag nilagyan ng degreaser sa loob, baka may maiwan, at kapag nilagyan na ng fork oil, baka humalo. So parang madedegrade yung power ng fork oil natin. Pero ako, lilinisan pa rin naman natin siya, pero pupunasan natin ng maigi, patutuyuin natin ng maigi para pag naglagay tayo ng fork oil is hindi madedegrade yung fork oil natin or hindi mababawasan yung performance. Tsaka satisfying maglinis ng ganito no? Medyo ipump natin ng konti para yung loob mabanlawan din, malinis. So biruin mo yon, sukatin natin yung travel dito, sukatin natin sa roller nang walang spring yan so nasa ano siya, nasa 85, pero syempre pag nilagyan natin ng spring at saka ng fork oil, mababago yan. Pero ang concept kasi natin dito is dapat mahaba pa rin yung travel time kahit na nalagay na natin yung mga yan para maganda pa rin yung suspension natin. Medyo pump natin. Tapos ipatiktikin ulit natin or patuyuin. Itayo lang natin. Isa pa, last pa. Para sure ball. So yan, patuyuin lang natin, pataktakin natin ito. At habang pinapatiktik natin yan, punasan natin itong ating mga springs. So puti yung gagamitin natin para makita natin kung gaano karumi. Yan, parang pulido-pulido. So itong isa naman. Ayan, tingnan natin kaskas natin. Ay konti lang diba? So yan, tabi lang natin. So next, linisin din natin to. So mabilisan lang to kasi may o-ring siya baka lumuwag, pero pwede natin tanggalin bago natin sprayan. Ayan, tapos punas agad. Ayan. Kasi baka lumuwag pag tinanggal natin, lalong lumuwag. So ngayon, proceed na po tayo sa pag-assemble kasama na po ng paglalagay natin ng bagong fork oil. So sa mga nagtatanong sa unang katanungan natin, gaano ba karami yung kailangan nating ilagay? So ito, i-share ko po yung kaalaman ko base na rin po sa research natin. Para sa fork oil ng mga scooter, ng mga regular na scooter katulad ng Honda Click, 60 mm lang po or 60 ml yung kailangan nating ilagay sa kada shock po natin. 60 ml dito sa left, 60 ml sa right. So baka po may magtanong, paano naman po kung kulang sa 60 ml yung nilagay natin? Gaganda po ba yung play? Or what if dinagdagan po natin sa 60 ml? Halimbawa ginawa natin 70 to 80. Gaganda din po ba yung play? Mas mahaba po ba yung travel time or rebound niya? Mas smooth po ba? Ang sagot po dyan, base na rin po sa research natin, hindi po makakaganda ng performance yung pagdadagdag or pagbabawas dun po sa standard na dami ng kailangang ilagay sa ating mga shock. So ibig sabihin, mag-stick lang po tayo doon sa standard natin na 60 ml at nang sa gayon, maibalik lang po natin yung dating performance ng ating mga suspension kagaya nung nabili po natin siya sa kasa. Nagiging pangit lang po yung suspension natin dahil kung makikita nyo naman, sobrang dumi na sa katagalan ng panahon. Hindi na maganda yung performance ng oil natin dito sa loob at nagiging rason para mas lumiit po yung travel time niya at mag bottom out tayo or tumutukod or nagiging matagtag yung shock natin. So para po magkaroon kayo ng idea sa experiment na yon, ginawa na po yan ni AV Moto. Ilalagay ko na lang po yung link ng video niya. So doon sinubukan niya po yung mas mababa sa standard, tsaka po tinry niya rin taasan sa standard. Ginawa niya 70 yata or 80. Pero sa bandang dulo ng video, nag-stick lang po siya sa standard which is 60 ml. So kumbaga parang i-refresh lang kasi natin yung suspension natin at hindi natin siya maitotono sa gusto natin. Depende na lang kung may nilagay tayong special oil. About naman doon sa paggamit ng ibang oil, syempre ibang experiment naman yon. Pero actually kung gumamit lang tayo ng regular na fork oil, pabalik lang naman sa standard yung ating mga suspension. Also mamaya makikita rin natin kung mas gumanda siya or hindi. Also nga pala, advice rin ng mga professional or mas nakakaalam sa akin, fork oil yung gamitin nyo, wag gear oil, wag yung engine oil.
Ang concept lang kasi dito, fork shark yung ginagawa natin. So, malamang sa malamang fork oil yung gagamitin natin. At also, yung pinaka-usual or regular or standard na lapot ng mga fork oil is nasa 10W lang yan. Actually, gusto ko sanang gamitin yung fork oil ng Honda para standard talaga tayo. Pero dahil hindi available or naubusan ako, ito na lang. Pero ganun pa man, fork oil pa rin naman to. So, goods pa rin siya para sa ating shock. So, start na natin. Humahaba na. So, sa paglalagay nito, kagaya na sinabi ko, 60 ml. Ngayon, may mga factors tayo kung bakit mababawasan yung 60 ml na yon. Kasi kung ilalagay natin siya dito sa lalagyan, ibubuhos natin. May matitira ng dito, may mga nakadikit pa dito na oil. So, gagawin na po natin siyang 65. Nasa standard pa rin po tayo. Inassume lang natin yung mga may iwan dito. So, base na rin sa research ko, 65 na rin yung nilalagay nila para safe na 60 talaga. More or less yung mailalagay dito sa loob. So, sukatin lang natin. Gamit lang tayo nitong panukat natin. Which is sobrang cute. Actually, 20 ml lang yung capacity nito. Gawa tayo ng 3, tsaka 5 ml para maging 65. Tapos, lagay natin dito. So, ito, 200 ml yung laman nito. So, 60 plus 60 or 65 plus 65, 130. So, aabot naman siya. Hindi naman magkukulang itong fork oil natin. Make sure lang din na tuyo yung lalagyan nyo, ha. Walang mga moist, basa-basa. So, sukat tayo, 20 ml muna. Ay no, makikita nyo, puting-puti yung fork oil natin. Ayan. Puting-puti siya. Ayan, 20 ml. Lagay natin dito. 20 na yan. Ang layo ng bagong fork oil sa lumang fork oil. Repak din kayo pag may time. Actually, 1 year. Pagkalipas ng 1 year, pwede nyo nang parepak yan. Marumi na yan. Or kung gusto nyo, 6 months. Medyo marumi na rin yan. So, 40 na to. 40. So, dahil 40 na to at hindi na siya kakasya, lagay na natin muna itong 40 ml dito. So, sa paglalagay, wala pa po muna yung spring natin. So, mamaya natin siya ilalagay. So, make sure malinis na patiktik natin tuyong-tuyo na yan. By the way, pagkatapos nating napunasan, pinatulo pa natin. So, wala na rin tayo nakuha. So, tuyong-tuyo na talaga siya. Make sure lang natin na tuyo. So, lagay lang natin itong 40 ml muna. Yun, 40 ml. Ito yung sinasabi ko, may mga naiiwan sa baso. So, gagawin natin 65 ml. Yun, oh, cute kasi niya eh. Buti na lang may nguso to. Ayan, 65 ml. Approximately, nasa 62 siguro yung nalagay natin sa loob. Ayun, may mga naiwan. So, pagkatapos, ilalagay na po natin itong spring natin. So, make sure na patuyo na rin po natin yan. Sa paglalagay, nasa ilalim po yung masinsen. Sa ibabaw po yung medyo maluwag. Also, bago natin siya ilagay, pump lang po natin para yung oil natin pumunta sa baba. Pump lang natin siya ganito. Taas, baba. Taas, baba. So bago po natin ilagay yung spring natin, itataas po natin siya. Ayan, kailangan nakataas po siya para hindi po tumulo or umapaw. So lagay lang natin itong spring natin, nasa taas yung medyo maluwag, ilalim yung masinsen. Tapos ipump po natin. So ginagawa po natin yan para yung hangin is lumabas po siya or tumaas po siya. Kumbaga compact po yung fork oil natin dito sa ilalim. Iyon, no? Bagong bago ng fork oil. After po natin ma-pump ng maraming beses yan, syempre tatakpan na po ulit natin yan. So kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. So bago po natin siya takpan, pag-usapan naman po natin, yung iba kasi naglalagay ng flyball or ng spacer sa pagitan ng spring tsaka sa kanilang takip. Minsan sa pagitan ng spring at saka sa ilalim, nilalagyan nila ng parang kalso pa. So, effective po ba yon? Base na rin sa napanood ko na research ko at doon na rin sa video ni AB Moto, mas naging matagtag yung shock or mas lumiit yung travel niya, yung compression niya. Kaya naman hindi rin okay na naglalagay tayo ng ganun. Mas okay talaga na standard pa rin tayo. Palitan lang natin yung lumang oil, lagay tayo ng bago. Repack lang kumbaga. So bago natin ilagay ito, kailangan itong part na to, yung inner tube, angat na po natin yan. Pagkaangat po natin dyan, kailangan sumakto po siya or umangat po siya dito malapit sa spring para po mailagay po natin itong pang-lock. Sa paglagay po nitong cap na to, yung nasa ilalim yung may o-ring, tapos yung nasa ibabaw yung parang may uka ng konti.
So push lang natin siya ng konti. Ngayon pag okay na, pasok na po natin ito. Tapos ayan, kung makikita nyo, yan po yung distansya niya, may konting space pa po. Itulak po natin siya pababa. Hawakan po natin itong fork natin, yung inner tube. Tapos hawakan po natin dito sa taas, tulak po natin pababa. Pagkatulak po natin sa baba, hanapin po natin yung grooves. Kung maalala nyo, may grooves po yan dito. Ayan, o. Ayan, ulitin natin para maintindihan nyo, makasabay po kayo. Tulak po natin dyan, makikita nyo yung nguso ng inner fork natin. Pagkatapos nyan, higpitan po muna natin yung dito sa gilid para kumalso po siya doon sa may grooves na tinutukoy natin kanina. So yan, hindi na siya gumagalaw. Nahigpitan na natin. Ngayon, proceed na tayo dito. Iyon. So pag medyo nalubog na natin yan, hintayin natin makita natin yung grooves na yan. Ayan, yan yung paglalagyan nung pin na panglock natin. So ito po yan. Sa paglalagay nito, kailangan lang natin maiipit. So pasok lang po muna natin dito. So pigilan nyo ng kamay itong isang side. Tapos ipasok nyo ng flat screw natin yung isang side. Yun, madali lang naman. Yun. Pagkapasok nyo, pagkabaon nyo dyan, saswak na yan dito. Ayan, tignan nyo lang paikot kung may lumalagpas or may nakaangat pa ng konti. Pero kung wala na, goods na po yan. Hindi na po yan matatanggal. Ngayon, luwagan na po natin siya. Tapos tanggalin na lang natin yung gilid. Iyon, goods na yung isa nating fork shock. So pagkatapos po natin dito naman tayo sa isa. So ulitin lang natin yung ginawa natin dito sa kabila. So yan, okay, goods na yung ating mga suspension. Narepakan na natin, napalitan na natin yung lumang oil ng bagong oil. So isasalpak na ulit natin or ilalagay dito sa ating mga motor. So kung paano natin siya tinanggal, kung anong tornilyo yung tinanggal natin, ganon din po natin siya ibabalik. So yan, okay, goods na, na-assemble na natin lahat. Goodbye na yung marumi at saka mabahong fork oil natin. Paglagay na tayo ng bago. Ngayon, test naman natin. Lagay ulit tayo ng goma dito. At medyo ugayin natin yung ating mga motor. Tignan natin kung mas gumanda na yung travel, mas lumaki na siya. So yan, nailagay na po natin yung goma. Ugayin natin yung motor at sukatin natin. Take note lang yung kanina bago natin pinalitan yung ating fork oil. 55mm yung nasukat natin sa travel distance niya. Tingnan po natin yung travel distance niya ngayon. So 55 reference point. Ngayon, umabot po siya ng 62. Ayan, hindi siya 60 may pasobra ng konti. 62. Ayan, so ibig sabihin, 65 pa nga Ayan, di natin masyado makita. 65. 62 to 65. So yan po, nagkaroon po ng mas mahabang travel distance. So ibig sabihin, kapag may mga nadaanan tayong lubak, kahit medyo malalim pa yan, kaya po niyang i-absorb yung impact at hindi po tayo masaktan sa ating mga biyahe. Though masasaktan tayo or mararamdaman natin yung lubak, pero hindi na ganon. Katulad kapag short lang yung travel distance niya or yung compression po niya. At saka first impression din po natin sa kanya, lumambot talaga siya compared sa hindi pa natin napapalitan ng shock oil natin. So kaya naman masasabi natin dito yung pagre-repack or pagpapalit ng lumang oil natin ng medyo maruming oil ng bagong oil na which is sobrang ganda, sobrang linis at sobrang linaw is makakatulong para mapaganda yung front suspension natin or yung front shock ng ating mga motor. So ayun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Repack, palit ng fork oil ng ating mga motor. Bye bye!